Sa Pier 12 sa Manila North Harbor, paalis na ang isang barkong patungo ng Cebu City. Inaabangan na rin ang pagdating ni Pangulong Noynoy Aquino na magmamasid sa isinasagawang inspeksyon doon. May news to go si Oscar Oida live. Oscar! Yes, Kara, kararating lamang ng Pangulong Aquino dito sa may Pier 12 ng port area sa Manila para nga dun sa inaasang inspeksyon niya sa naturang port kaugnay nga ng pagpasok ng Semana Santa. Sa mga sandaling ito ay sinalubong siya ng PPA General Manager Attorney Juan Santa Ana, Marine Administrator Nicasio Conti at CEO ng Manila North Port Incorporated si Richard Barclay at iba pang mga member o ng ahensya na ini-inspeksyon nga ngayon ng Pangulo. Inaasahan pupunta muna ang Pangulo dyan sa may ticketing booths para nga tingnan yung sitwasyon dyan. Patapos noon ay titinan din yung check-in counters. Alamin din ng Pangulo ang sitwasyon dyan sa may help desk area. Titinan niya kung sapat yung medical team na nakaantabay, pati yung security help desk. Isa pang mga tampok na titinan din ng Pangulo ay yung x-ray machine ng pasilidad at yung passenger pre-boarding area. Ang lahat ng ito, Kara, ay para matiyak o nais malaman o matiyak ng Pangulo kung sapat ba yung ating pasilidad para mga matiyak yung seguridad ng mga kababayan nating babiyahe ngayong Semana Santa. Sa mga sandaling ito ay mahigpit ang seguridad dito na ipinapatupad dito sa area ng port area ng Manila, particular dito sa may Pier 12. Bukod sa mga nakakalat na security officers ng Pier 12, nagkalat din yung mga kawani ng Philippine National Police sa palibot ng port area, habang nakakalat naman ng Pier 12 itong mga miyembro ng PSG. Inaasahan din na papasukin ng Pangulong Aquino itong Princess of the South, isang barko nga na inaasahang babiyahe ngayong alas 10 ng umaga patungong Cebu. Ang biyahe niya ay tuwing Martes at Biyernes, at sa araw na ito, yan lamang yung barkong inaasahan. So, sa mga sandali ito, Kara, hindi naman gaanong problema ang pagpapanatili ng kaayusan at seguridad dito sa may Pier 12 dahil nga kukunti lamang ang biyahe. Mahigpit na binabantayan ng pamunuan ng naturang port area na yung problema sa overloading. Alam naman natin na kalimitan niya nagiging problema ng mga trahedya, kaya inaasahan nila o iniiwasan nilang mangyari yung overloading na yan. Mahigpit din pagbabantay dito sa entrance pa lamang ng mga kargamento para matiyak na hindi makakalusot itong mga illegal o kontrabando o mga pinagbabawal tulad na lamang ng mga patalim o namang mga weapon, mga nakasunog na mga bagay, lighter, ganyan. And so far, okay naman, Kara. Tanging mga ilang patalim lamang at lighter ang nakukumpiska ng security ng port area ng Manila. Matapos dito sa pag-iinspeksyon ng Pangulo dito sa port area, ay inaasahang tutulak naman ang kanyang convoy dyan sa Manila Terminal 3 at Naiya Terminal 4, at matapos yan ay pupuntahan din nila ang ilang bus terminal sa may Pasay para magsagawa rin ng karagdagang inspeksyon kaugnay pa rin ng papasok na Semana Santa. Kara? Yes, Oscar. So, kung kunyari ikaw ay babiyahe dyan sa pier na yan, ilang oras ang kailangan na lead time na dapat dumating ka dyan? Kasi nakita ko kanina doon sa video mo, medyo mahaba yung pila doon sa security checkpoint. Yes, Kara. Para nga hindi masyado berya o para hindi maantala yung biyahe, inaasahan na yung mga pasahero at least mga 3 hours to 4 hours before yung boarding ay nandito na. At least 2 hours before the boarding. Ang boarding kasi kanina ay alas 8 para sa inaasahan ng biyahe ng alas 10. Pero kanina mga bandang alas 6 pa lamang na umaga, nakita natin nagsasagawa ng inspeksyon yung security ng port area, which is very understandable naman para nga matiyak yung seguridad ng mga pasahero at para hindi magkaroon ng aberya dun sa scheduled trip na babiyahe ngayong umaga, Kara. Mas mabuti na ang maaga, no? Tama yan, Kara. Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.